Come on, let's give God the best clap offering. Hallelujah! To the King who is seated on the throne. Hallelujah! 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 Amen. Isang magandang araw po sa ating lahat. Today is the resurrection of our Jesus. Namatay siya after 3 days, he rose again. Kaya he deserves all the glory, all the power. Hallelujah, come on. Let's give God the best clap offering. 30 seconds. Hallelujah! Hallelujah! Come on, para sa hari ng mga hari na nabuhay magmuling. Hallelujah! Lord, we worship you. We honor you. Your name is the highest, the greatest. Hallelujah! 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 Battle in the grave, the war on earth, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now your sting, our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now there is your sting, our resurrected King has rendered you defeated. Forever he glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. Forever
resurrected from the grave. Hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Come on, worship the King. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Oh Jesus, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Oh, you're alive, you're alive. Our Jesus is alive. This is our testimony. You're alive, you're alive, you're alive. Hallelujah, Lord, we thank you. Jesus, we thank you. Jesus, maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Dahil ikaw ay nabuhay magmuli. Lord, maraming salamat po. Lord, you endured the cross for us. Namatay ka para sa amin, para sa mga kasalanan namin. And Lord, maraming salamat po. Lord, we are grateful. Lord, we are grateful for everything that you have done. Lord, we thank you. Because Lord, hindi lamang nagtapos sa cross ang sakripisyo mo. You rose from the dead after 3 days. Lord, we thank you. Maraming salamat po. Lord, words cannot explain how we are so grateful. Dahil ikaw, na aming Diyos, ay nabuhay magmuli. Hallelujah. Lord, ngayong araw po na ito, Lord, we celebrate you. We celebrate your resurrection.
celebrate your promise. Maraming salamat po. And Lord, today, only your presence will manifest in this place. Lord, we need you. We want you. We are desperate for you. Lord, today is the day of resurrection. Lord, we believe meron ka pong i-resurrect sa mga buhay namin. Mga pangarap, Lord, revival. Yung puso namin titibok pumuli para sa inyo. Lord, this is our declaration. This is our prayer. And Lord, we pray that only your name will be glorified in this place. Because Lord, you are so worthy. Karapat-dapat ang iyong pangalan. Hallelujah. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba sa Diyos, na mga Diyos, sa mga hari, na mga hari. Hallelujah. Come on, let's give God the best clap offering. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Truly, this is the day na talagang binigay sa atin ng Panginoon. This is the resurrection day ng ating Panginoon. We have a King who is alive, a resurrected King, a resurrected Lord, a resurrected King, and a resurrected Lord,
Come on, give him all the praise. Ale, ale, hallelujah. You get all. Come on, louder to the King. Ale, ale, hallelujah. You get all the praise. We say, Ale, amen, hallelujah. You get all the praise always. And I've got a God who is for me, amen. And He's known for making a way. He fought the battle, so I wouldn't have to. All glory belongs to His name. And I've got a God who is faithful, far more than I could explain. And through every season, in spite of every weakness, He gave me a song. Come on and sing. I came to praise. Hallelujah. I came to praise. That's why I woke up today. Oh, I came to praise. We sing, Ale, Ale, hallelujah. You get all the praise. We sing, Ale, Ale, hallelujah. You get all the praise always. And I've got a God who is risen. He put my shame in the grave, yes, God. Through hell and back, and now I'll never have to. And He did it all in 3 days. I came to praise. I came to praise. That's why I woke up today. That's why I woke up today. Hallelujah. I came to praise. Come on, let's raise our hallelujah. We sing. And Ale, come on, church. To our Lord, to our King. We say, Ale, Ale, hallelujah. You get all the praise always. Ale, Ale, hallelujah. You get all, amen. We say, Ale, Ale, hallelujah. You get all the praise. Oh, come on and sing. I'm singing in the morning. I'm singing at night. I'm singing in a battle, and that's how I fight. I'm singing His holy. I'm singing it twice. I'm singing His holy the rest of my life. Sing. I'm singing in the morning. I'm singing at night. I'm singing in a battle, and that's how we fight. I'm singing His holy. I'm singing it twice. I'm singing His holy. Come on, church, I'm singing His holy. I'm singing His holy the rest of my life. Ale, Ale, hallelujah. You get all the praise. We say, Ale, Ale, hallelujah. You get all the praise. Always. Ale, Ale, hallelujah. You get all the praise. We say,
response, our worship. Yung pagsamba na nanggagaling sa mga puso namin, Panginoon. Because you are worthy. You are worthy alone. You're seated on the throne. Thank you, Jesus. We praise you, our King. Thank you, Lord. Come on, let's worship Him, church. I am the instrument of all creation. I was born to lift your name above all names. You hear the moan of all creation. But there's a song of praise that only I can. Who else is worthy? No one, Lord. Who else is worthy? Only you, Jesus. There is no, yes, God, that's true. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only Jesus. You are the God of the ages. Yeah, you chose to make my heart your dwelling. You healed my brokenness. You healed my brokenness. And show me your glory. Your glory. Yes, God. So I have songs of thanks, not even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Yes, God. Who else is worthy? There is no one. There is no one, only you, Jesus. And who else is worthy? Yes, God, no one. Only you, God. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Come on, church, parangalan natin yung ating Diyos. Because He is worthy alone of all the praise, of all the glory. The Lamb of God, our resurrected King, our living God, the God of every ages, the God of every generations. Come on, let's sing. Lamb of God, anointed one. Come on, lift your voice to the King. You're seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You prove to us the Father's love. Oh, Jesus Christ, be lifted up. You're holy, holy, Lamb of God, Lamb of God, anointed one who was and is to come. You're seated on the throne above. You're holy, holy, righteous one who shed his blood. You prove to us the Father's love. Oh, Jesus Christ, be lifted up. You're holy, sing Lamb of God. Oh, Lamb of God, anointed one who was and is to come. You're seated on the throne above. You're holy, holy, righteous one who shed his blood. You prove to us the Father's love. Oh, Jesus Christ, be lifted. Come on, church, lift your voice to the Lamb of God. Oh, Lamb of God, anointed one who was and is to come. You're
Rabasekanda Yarabakande. Father, we honor you, Rabakanda Rabasekanda Yarabakande. Pinakamalakas na balakpak, Jesus, come on. Pinakamalakas na balakpak para kay Jesus. Oh, hallelujah, Jesus! 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 Panginoon, maraming salamat po. Ikaw ay namatay para sa aming mga kasalanan. Ikaw ay inilibing. Pangatlong araw kayo po ay nabuhay na magmuli. Sumasamba kami sa buhay na Diyos. Hindi po patay ang aming Diyos. Buhay ang aming Diyos. Karapat-dapat sa pinakamainam, pinakarapat-dapat sa paglilingkod, karapat-dapat na paglingkuran, karapat-dapat na mahalin. That's who you are. That's who you are. Jesus, you deserve the glory, the praise, the honor belongs to you alone. Oh, Rabasekanda Yarabakanda Rabase. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Napatawad ang aming mga kasalanan. At salamat, ikaw po ay nabuhay na magmuli upang kami ay maging matuwid sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, Lord. Buong body of Christ, we celebrate, Lord God, this day, your resurrection. Our King was resurrected. Hallelujah. Opo, Panginoon, ibig sabihin, prayer namin nadidinig. Available para sa amin ang aming hari. God, buhay po kayo. Pwede ka makausap, pwede ka makasama, pwede kaming mag-aboy dahil kasama namin ay buhay na Diyos. Panginoon, nagbababa kami ng mga sarili namin, magkakapatid naming Ama. Lord, humingi ng tawad sa mga pagsambang tira-tira, sa mga pusong tira-tira. Patawad po kasi minsan ang baba ng tingin namin sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, mahabago kayo sa aming magkakapatid. Maawa ka sa amin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kayo po ay mapastos ng kayong mapaglilingkod, ng kayong mga pagsamba. Hindi mo yun deserve, Lord. You deserve ang pinakamainam sa iyong mga anak. Dahil binigay mo yung pinakamainam ang iyong bugtong na anak para po sa amin. Panginoon, patuloy mong ayusin ang puso namin, isip namin, maawa ka sa amin. Tulungan mo kami ayusin namin mga sarili sa iyong harapan dahil malapit nang dumating. Itong risen King na ito, He is the coming King. Malapit na mangyari itong pinangako mo po sa amin. Lord, tanggalin mo lahat ng condemnation, lahat ng guilt, lahat ng shame sa aming mga puso. Magkaroon po nawa kami ng desire, Lord, na ma-revive. Desire na maiayos ang buhay namin. Desire, Panginoon, Lord. Puso po hinahanap po sa amin. Kaya po sa oras na ito, dalangin namin, samahan mo kami, pangunahan mo kami. Walang maluwalhati dito kundi ikaw. Walang maluwalhati kundi po kayo, Panginoon. Kayo po nawa ang maging sentro ng aming pong pagtitipon na ito. Maraming salamat po sa umagang ito. We honor you, we glorify you, Lord God. Opo, Panginoon, Holy Spirit, the same power that raised Jesus from the dead lives inside of us. Speak to us, Lord. We pray po ng revelational knowledge, ng understanding, Lord God, of who you are, Lord God. Salamat sa umagang ito. Lord, I pray, Panginoon, we silence the voice of the devil in this place. We do not allow the devil, Panginoon, na laruin ang aming isipan. Panginoon, nagde-declare po aming Ama, kung may marinig po kami rito, ang tinig ng banal na Espiritu. Ma-enjoy namin itong unang araw, unang linggo ng buwan ng Abril as we partake, Panginoon, the communion. Salamat po sa gagawin mo. Lord, tulungan mo kami engage sa sarili namin sa worship. All the glory belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Ang lahat ng anak ng Diyos ay pwede ba sumigaw ng malakas sa amin? Sige po, bago tayo maupo, kamay sa dibdib, tayo po mag-declare, the rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life.
Pakisabi po sa pitong tao, you are blessed. Pakisabi po sa pitong tao, you are blessed. Sige po, bago tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, meron po bang mga first-timer? Kung kayo po ay first time na nakarating na simbahan, pwede po ba kayo tumayo? I-welcome lang ho namin kayo. Si Paul. Magandang umaga. Taga ano pa yung malapit kila Bayao? Kanonigo po ito. Taga Tacloban. Sabi ko malamang pinsan namin to. Kasi taga-roon pala yung mga taga-kanonigo. Bro, you are welcome. So sa umaga ito mga minamahal ko, kaninang maga, alas 5 ng madaling araw, medyo nag-iingay na po, no? Sinasalubong na po yung tinatawag na, ngayon pong linggo na to, ang tawag dito ay salubong. Naalala nyo, nung tayo po'y nasa ano pang pananampalataya, no, sinasalubong ho natin, yung tinatawag na araw po ng linggo na madaling araw, ang tawag doon, sinasalubong po ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayon po mga minamahal ko, pag-usapan natin the truth about Jesus' resurrection. Alam niyo po, ito po ay napakahalagang topic, no? Dahil kung hindi po ito nangyari, mga minamahal ko, walang katuturan ng ating pong mga ginagawa, no? Nak, pakilabas mo na yung slide na pag-uusapan natin. Ngayon po, mga minamahal ko, actually po, isa po sa inaatake po ng mga relihiyon na hindi natin kaisa. Ito pong resurrection na ito. Dahil alam po nila, mga minamahal ko, pag ito po ay nabasag, mga minamahal ko, mababasag po yung tinatawag ng foundation ng ating pong mga pananampalataya. The truth about the resurrection of Jesus Christ. No po? Noon po, mga minamahal ko, may isang pangyayari, mga minamahal ko, meron pong isang lawyer na ang pangalan po ay Lionel Lacroix. No? Lionel Lacroix, siya po ay greatest lawyer in the world. Ang pangalan niya po ay nalagay sa Guinness Book of Records, World Records. Bakit po? Most successful defense attorney who ever lived. His name was Lionel Lacroix. He won 247 murder trials in a row. Hindi po siya natatalo, mga minamahal ko. Pagdating po sa pagdepensa, mga minamahal ko, he was a defense attorney, mga minamahal ko. And itong tao na ito, he was skeptic about the resurrection of Christ. Hindi po siya naniniwala. Tinatawanan niya lang po ito, mga minamahal ko. And then he thought, Jesus returning from the dead, sabi niya, give me a break. Sabi nga noon, hindi po pwedeng malaking kalokohan lang po yung resurrection, sabi po niya. May isa pong tao, i-challenge po siya. Sabi niya gano'n, someone challenged him, sabi niya, Sir Lionel, you are the greatest lawyer. Sabi niya gano'n, have you taken your monumental legal skill and applied it to historical record and come to inform in conclusion about whether Jesus did risen from the dead? Nasubukan mo na ho bang apply skill mo sa pag-iimbestiga? Para tingnan mo kung totoo ba na tinatawag historically, kung meron bang facts na totoo bang nabuhay na magmuli sa Jesus. Sabi niya, no, I haven't, but I will. Hindi pa raw nasusubukan, pero susubukan niya. He spent years investigating the evidence. Ilang taon, inimbestigahan niya lahat ng facts, lahat po ng materials na pwedeng gamitin para pasinungalingan o patotohanan po na yung Kristo po yung nabuhay ng magmuli. Ito po yung conclusion niya. Isa po ito sa conclusion niya, mga minamahal ko. Sabi niya ganoon, I say, unequivocally, the evidence to the resurrection of Jesus Christ is overwhelming that compels acceptance by proof, which leaves no room for doubt. Sabi niya gano'n, mga minamahal ko, hindi daw po pwedeng ipasintabi o hindi pansinin, mga minamahal ko, yung tinatawag na ebidensya ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. And there is a proof, sabi po niya gano'n, which leaves no room for a doubt. So mga minamahal ko, pag inaral ho natin, no, ito po ay mga tao na hindi naniniwala kay Jesus. Pero nung sila po ay sumaliksik, mga minamahal ko, tiningnan po nila lahat ng evidence na pwede nilang kunin, ito pong conclusion nila. Ang resurrection ay nangyari, mga minamahal ko. No po. Ngayon po, mga minamahal ko, ito po yung text natin this morning. Nak, pwede bang ilabas mo po yung ating pag-uusapan? Ito po ay galing sa John 11, the truth about
the resurrection of our Lord Jesus Christ. Verse 23 hanggang 26 po ng John 11, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, alam ko pong siya ay mabubuhay muli sa huling araw, sabi niya gano'n. And then kasunod na. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Nakasunod. Tapos po, ito pong senaryo, maminamahal ko, sabi po ni Jesus, maminamahal ko, saan yun nilibing? Si Lazarus. Si Lazarus po yung nag-usapan dito. Kaibigan po ni Jesus, maminamahal ko. Siya po ay nagkasakit, maminamahal ko. At pinatawag po siya ni Mary at ni Martha. At sabing, minamahal mo yung may sakit. Hindi siya kagad tumuloy. Paglipas po ng 3 araw, maminamahal ko, namatay si Lazarus. And then pumunta po sila. Nung magkakita po sila ni Martha, maminamahal ko, ito po yung senaryo. Sabi nga naman, minamahal ko, nung makita po minamahal ko, ni Lord si Mary, yung kapatid na dumarating, the same sabi, Lord, kung dumating ka, kung nandito ka sana, hindi siya namatay. No? And then sabi ni Jesus, dito po ang isa po sa istorya na kung saan si Kristo po ay naiyak. No? Ano po ito, nung kamatayan po ni Lazarus. And then, sabi niya, saan yun nilibing? No? And then, dinala po siya sa libingan, maminamahal ko. Ang libingan po ay kuweba po ito na may malaking bato, maminamahal ko. No? Sabi po ni Kristo, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasunod na. Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ko sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Next slide. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing. Ang mga kamay at paa, may nakabalot ding tela mula sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad. Ito po, mga minamahal ko, isang claim ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ito po ay, tawag dito, sinasabi ho ng Panginoon na siya po ang muling pagkabuhay. Kaya nga po naalala mo yung babae may isang anak na ililibing, nagkasalubong po sa corner, umiyak yung nanay, walang asawa, yung anak na isa, namatay pa. Nahabag ang Panginoon, pinuntahan po siya at sabing hinawakan po yung kabaong. Sabi niya, young man, get up. Yung patay po, bumangon. No? Si Lazarus, isa po ito. Yung anak po ni Jairus, patoy din. Ibig sabihin, yung claim po ni Kristo, I am the resurrection. Ako ang muling pagkabuhay. So pag-usapan natin, mahalaga po ito, mga minamahal ko, ma-establish natin. Kasi ito lagi pong inaatake. Paano ba natin patutunayan din na itong Kristo yung totoo ay nabuhay na magmuli? Para pag nakausap kayo ng Muslim, mga atheists, mga skeptic about the resurrection, alam ho natin kung paano ho natin silang sasagutin. Tingnan ho natin to, the truth about the resurrection. Number 1, slide. Jesus is our resurrection. Si Kristo pong ating muling pagkabuhay. Ilang katotohanan, maminamahal ko. Unang-una, slide. Number 1, resurrection is an event. Gusto ho ng Panginoon na maintindihan natin, ang resurrection po, ito ay isang pangyayari. Hindi po ito katulad ng Greek mythology na inimbento ng mga tao. Hindi rin po ito haka-haka o teorya, maminamahal ko. Ang resurrection po ay ito ay pangyayari sa nakaraan. Event na kung saan yung pananampalataya mo at pananampalataya ko, dito po nakabase. Alam niyo po ba, pag wala pong resurrection, maminamahal ko, yung faith mo, yung faith ko, walang katuturan. Tayo po ay masasabing mga false witnesses. Bakit po? Kasi pinatotohanan ho natin na si Kristo ay nabuhay na magmuli.
Kung wala pong resurrection, even our preaching is nothing. Walang katuturan. We are still in our sins. Nasa kasalanan pa rin tayo, mga minamahal ko, kung walang resurrection. Yung mga namatay kay Kristo, nag-alay ng buhay, nagpakain sa leon, no? Nagpasunog ng buhay, mga pinugutan po ng ulo, silang lahat po ay napahamak lang, walang katuturan kung walang resurrection. Wala po tayong pag-asa. At ang sabi ganoon, if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Kung wala pong resurrection at tayo po'y nagtitiwala kay Kristo sa lupa, maminamahal ko, tayo po ang pinakakawawang taong nabubuhay sa mundo. Pero ang maganda rito, meron pong resurrection. Kung may resurrection, mga minamahal ko, yung pananampalataya mo, totoo. Kung meron pong, kung nabuhay na muli si Kristo, mga minamahal ko, hindi ka false witness na kabutihan ng Lord. Yung ginagawang pagpipreach, totoo po yan. At ikaw ay wala na sa kasalanan. At doon pong namatay para sa Panginoon, mga unang panahon, sila po'y may pag-asa na muling bubuhayang muli. Ano pong sinasabi ng Lord? Kung meron pong resurrection, mga minamahal ko, meron po tayong hope sa hinaharap. Hindi ho tayo kaawa-awang mga tao. Tayo po ay mga pinagpalang tao dahil naniniwala tayo na merong muling pagkabuhay. Amen. So ibig sabihin, kung matiintindihan mo po, even yung worship mo magbabago. Kasi buhay po yung Diyos na sinasamba mo eh. Hindi po siya bato, maminamahal ko na kahit anong gawin mo, kung ano trip mo, kung anong gusto mo, gagawin mo. Pero hindi po. Tayo po ay sumasamba sa isang buhay na Diyos. Amen. So, ibig sabihin, kung buhay po itong Diyos na ito, ibigay mo yung pinakamainam na para sa Kanya. Bakit ibinigay niya? Kasi yung pinakamainam niya sa iyo. Yung buhay niya. Amen? So, palakpakan natin sa eskama, palakpakan natin si Lord. No. Dapat mabago ang ating pong kaisipan. Bakit po? Buhay yung Diyos natin. Kung buhay yung Diyos natin, huwag kang matakot. Lahat mo ng dinadaanan mo, kasama mo yung Diyos mo, buhay yung Diyos mo. Hello? Kaya maganda po itong topic na ito. Actually, ito po yung lundo ng buhay Kristiyano. No, dapat maintindihan natin na ito pong Kristo na ito, He was risen from the dead. He is the risen King. Hindi po siya isang risen na kung sino lang. Siya po ay hari. Worthy is the Lamb. Sabi ng Panginoon, wherever I cause my name to be honored, I will come to you, bless you and bless you. Kung saan naluluwalhati ang pangalan ko, bababa ako para pagpalain kayo. That's the promise. No? At ang nakakatawa, mga minamahal ko, yung nagsabi na ito, siya po ay namatay, inilibing pangatlong araw na buhay na magmuli. Kaya mga minamahal ko, He deserved the highest praise. Church, He deserved the highest praise. He deserved the highest praise. Deserve po ni Jesus yung paglilingkod natin. Deserve po ng Diyos yan. Hindi niya po deserve ang tira-tira, kapatid. Hindi po talaga. No? Kasi nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo, hindi po tira-tira ang kanyang daladala. Buhay po ang kanyang daladala, ang kanyang pinakamainam para ho sa atin. Bilang pagtanaw ng utang na loob natin, magkakapatid, marapat lamang po tayong sumamba sa espiritu at katotohanan. Amen po ba doon? Isa nga akong malakas na palakpak para kay Jesus. Come on, malakas na palakpak para kay Jesus. Ito po. Meron pong isang tao, mga minamahal ko, na ang pangalan po ay Lee Strobel. Ito pong tao na ito, mga minamahal ko, siya po yung author ng The Case of Christ. Siya po ay skeptic, mga minamahal ko. Hindi po siya believer nung simula. Yung asawa niya po na born again, ang gulo-gulo ng pagsasama nila. Nagulat po siya, yung asawa niya na bago. At itong Kristo na ito, na nagbago ng buhay ng asawa niya, ayaw niyang paniwalaan, hindi totoo yan.
Kaya ang isip niya, minamahal ko, ang kanyang nasa isip, it is a nonsense. Sabi niya, tutulungan ko yung mga mananampalataya na ito na nasa kulto para makalaya. Alam mo ginawa niya? Kasi siya po ay journalist of Chicago Tribune. Siya po ay magaling sa pag-iimbestiga. So, merong motivation, minamahal ko, para i-disprove, i-refute that Jesus died at nabuhay na magmuli. So, nagsimula siya mag-research, mga minamahal ko. Ang dami ho ng research niya. Ang dami ng research po ni Lee Strobel because he is an unbeliever, skeptic, mga minamahal ko. Pero pagdating po ng dulo ng kanyang konklusyon, Jesus died at the cross. He was buried and 3 days, He rose from the dead. Dahil po sa research na ito, mga minamahal ko, pinatunayan po ni Kristo na siya po ay buhay at siya po, mga minamahal ko, ay na-born again dahil po sa katotohanan ng kanyang nasumpungan. Ito po yung sabi niya, 4 na proof nung siya po ay nag-iimbestiga, mga minamahal ko. Unang-una, tinignan niya po, is Jesus dead? Nag-imbestiga po siya, mga minamahal ko. Number 1, Jesus was dead. Sabi niya, every scholars will tell that Jesus was dead at the crucifixion. Sabi ganoon, lahat po daw ng mga scholars, minamahal ko, nung ito po inaaral nila, ang lahat ng conclusion nila, si Kristo po ay namatay sa pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Wala daw pong records ng sinuman sa anumang lugar na nakasurvive sa tinatawag na Roman crucifixion. Actually, yung iba, dito pa lang, namamatay na po yan habang hinahataw. Pero si Kristo, hindi po siya dito mamamatay habang hinahataw siya, mamamatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Kailangan niyang kayanin dahil ang destinasyon niya ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At sabi ko naman, minamahal ko, sabi, the Journal of American Medical Association, clearly the way of evidence indicates that Jesus was dead even before the wound to his side was inflicted. Even po yung isang atheist, minamahal ko, na tinatawag na atheist na historian, sabi ng gano'n, sabi po ni Gerd Lutherman, an atheist New Testament scholar. Historically, it's indisputable that Jesus was dead. Number 1, conclusion, namatay ba talaga Jesus? May Kristo ba namatay? Check. And then pangalawa, nung siya po, minamahal ko, ay nag-iimbestiga. Pangalawang, tinignan niya po, ano ba yung sinasabi ng mga tao noon? The early accounts of the resurrection. Yung mga taong malapit nung panahon po na ipako tong Kristo ng Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga naman, minamahal ko, sabi nila, legend daw, sabi ni Lee Strobel, no? Dinevelop nung unang panahon, itong tinatawag na inimbento ng mga tao. Pero nung siya po ay nagsasaliksik, mga minamahal ko, sabi niya ganoon, we have preserved for us a creed of the earliest Christian church. The doctrine, mga minamahal ko, nung mga naunang Kristiyano. No? This creed has been dated back by scholars to within months of the death of Jesus Christ. Ibig sabihin, namatay siya ngayon, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, meron na pong isinulat na creed na sinasabi yung Kristo namatay para sa makasalanan, inilibing, 3 araw na nabuhay na magmuli. Ibig sabihin, may patotoo yung mga tinatawag na mga nauna sa atin na malapit sa nangyari po ng crucifixion at na resurrection. Ibig sabihin, there is an early accounts of the resurrection. Kaya po nung unang panahon, ang preaching po mga disciple, yung Kristo ay namatay para sa makasalanan natin, ilibing, 3 araw na buhay na magmuli. Yan po yung laman ng preaching. Kahit sila pumunta, ang preaching po, Jesus was resurrected from the dead. Kaya po malinaw, minamahal ko, habang inaaral po ito ni siguro sabi ni Lee Strobel, okay, nakapuntos ka ng isa. You are dead. Teka muna, ano to? Kasi kung skeptic ka, minamahal ko, mag-iimbestiga ka. Hindi ka maniniwala basta-basta. Dahil ang layunin mo, i-disprove that Jesus was resurrected. Honestly, hanap po siya ng hanap at nakita niya, merong early accounts ng mga resurrection, mga naunang mga mananampalataya na nasabi itong Kristo na ito ay nabuhay na magmuli. Chumek ng pangalawa. And then pangatlo, sabi niya, minamahal ko, the empty tomb. The empty tomb, yung tinatawag na yung libingan na walang laman. No?
At sabi ko naman, minamahal ko, isa po ito na sinasabi, itong empty tomb na ito, maminamahal ko. Pangatlo, sabi niya, even the opponents of Jesus admitted that the tomb was empty. Yung mga kalaban po ni Jesus, mga religious people, sila po mismo nagpapatotoo na walang laman ang tinatawag na libingan ni Jesus. Kaya nga po, when the disciple preached that Jesus was risen from the dead, the opponents of Jesus said, the disciples stole the body. Nung sila po ay nangangaral na mga minamahal ko after the resurrection, about the resurrection of our Lord Jesus, ang sabi po ng mga religious people, sinuhulan po nila yung guard at ang sabihin nyo sa mga tao, ninakaw ang katawan ni Jesus. Even po sila mga minamahal ko naniniwala na walang laman ang tomb. Pero tingin sa akin, inilibing po si Kristo dito sa tomb na ito, nilagay po ito mga minamahal ko, ito po nilagay ng Biyernes ng gabi, Sabado na maghapon nandoon siya, madaling araw wala na po siya doon. Because of the empty tomb mo, minamahal ko. Nakita nila, sa research po na ito, there is an empty tomb. Kasi noon po minamahal ko, pag nandun po yung bangkay ng tinatawag po na, nakaranas po ng tinatawag ng pahirap, kadalasan po butas po yung ganito, yung ano niyan, yung buto, meron pong butas sa ganito yan. Bakit po? Kasi doon po tumagos yung nail. Pero si Kristo walang makitang buto kasi hindi siya nanantiling patay, siya po ay nabuhay na magmuli. Pang-apat, minamahal ko, there were eyewitnesses. No? May mga taong nakakita sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon Jesucristo. Noon po ang history, minamahal ko. Minsan ito po yung nanggagaling sa isa o dalawang resource of information, minamahal ko. Pero pagdating po ng resurrection, minamahal ko, at least meron pong siya, minamahal ko, na tinatawag po na information outside and inside, minamahal ko, ng New Testament. So ibig sabihin tingin sa akin na mabuhay na magmuli si Kristo. Na mabuhay na magmuli si Kristo, ang galing po ni Jesus, hindi siya umakyat ng langit. Dahil kung siya po umakyat ng langit, wala pong patotoo ang mga mananampalataya. Nung siya po nabuhay na magmuli, minamahal ko, kumakain po yung mga tao, yung mga cell group niya, dumabas siya sa kalagitnaan, sabi niya, peace be with you. Nagdududa pa si Tomas, sabi niya, Tomas, akin ang kamay mo, ipasok mo sa daliri ko, sa tagiliran ko. Para sabihin, maintindihan na Jesus was risen from the dead. And then nagpakita siya kay Pedro, nagpakita siya sa 500, at sabi ni Paul, nagpakita siya sa akin. Tingin sa akin, kung hindi po ito totoo, minamahal ko, kahibangan ang ialay mong buhay mo kay Kristo. Etong mga eyewitness na ito, pag inaral mo kung paano silang namatay, pinugutan ng ulo, sinunog ng buhay, pinakain sa mga hayop, minamahal ko, crucify upside down, kung isa pong kalokohan ang tinatawag na resurrection, hindi mo pwedeng ibigay ang sarili mo sa ganon. Bakit ganon sila katapang? Kasi nakita nila yung Jesus nila namatay sa krus. Nakita nila inilibing. Nakita na buhay na magmuli. Kaya naniniwala sila, kung kami may mamamatay ngayon, kami ay mabubuhay na magmuli. Palakpakan natin si Jesus, come on. Grabe po. Kaya po ang tatapang nila, kapatid, hindi mo sila pwede paayawin. Sila po ay tinatali sa tinatawag na dito, sa stick, sinusunog sila ng buhay. At habang sila sinusunog ng buhay, sila po yung umaawit ng papuri sa Diyos. Hindi po hindi sila nagrereklamo, hindi sila natatakot, they worship God. Alam mo bakit? Kasi naniniwala sila na yung Kristo ay namatay para sa mga kasalanan natin. Siya po ay inilibing, pangatlong araw na buhay na magmuli. Ibig sabihin, tingin ka sa akin, kapatid, yung ginagawa natin pagsamba, may katuturan po yan. Yung ginagawa mong paglilingkod, may katuturan po yan. Yung lahat ng pagbibigay, lahat ng ginagawa natin para kay Jesus, meron po itong katuturan. Bakit po? Si Kristo ay nabuhay na magmuli. Kaya po sabi ni Pablo, therefore, my dear brother, stand firm, let nothing move you. Give yourself fully to the works of the Lord. Why? Because, sabi nga ganoon, yung lahat ng ating mga ginagawa kay Kristo ay meron pong tinatawag na kabuluhan. Amen. Kaya po ako, pasensya na po kayo, paulit-ulit kong sasabihin sa atin, isang malaking pribileyo na maglingkod sa hari. Isang malaking pribileyo na maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo kapatid, the more you know Jesus Christ, the more you enjoy
serving Him. Kasi nakikita mo, He is worthy. He is so great. He is awesome. Grabe. Ibang level. No? Ato nakakatawa. The more nakikilala mo itong hari na ito, dahan-dahang umaayos ang buhay mo. No? Pinapahalaga mo ang oras niya, pinapahalaga mo mga taong pinapahalaga niya. No? Kaya nga po, pasensya na ho kayo. Pwede ko yung i-correct na naman. Grabe, andiyan ka na ng pastor. Kapatid, nakakahiya pong sumamba ng late sa ating pong hari. Nakakahiya po. Alam niyo po ba, pag ikaw po'y nakipag-appointment sa tinatawag na ambassador o hari, bibigyan kanya ng time. Pag sinabi niyang alas 8, pag dumating ang 8:01, hindi ka nakakausapin. Bakit po? Ang tawag po rito ay contempt. Isang malaking kahiyan. Sa Diyos ho natin yan. Hello? Wala akong magsasabi niya kundi ang pastor niyo. Hello? Alam niyo po ba, pag dumadating tayong late, may guilt po ito. Lalo na nag-worship na yung mga tao. Darating ka, magugulat ka sa kalagitnaan. Hindi ka makapag-concentrate. Bakit po? You are late. Ang sabi ng konsensya mo, you are late. Kaya sabi mo, hindi. Hindi, sabi ng konsensya, you are late. Amen. Amen. He is our King. He deserves the best. Amen? Amen po. Kaysa kayo pumunta. No. Hanggat hindi na tayo nababago, paulit-ulit ho nating marinig dito sa pulpito. Bakit po? Mahalin natin ang Diyos natin. Kasi minahal niya ho tayo. Hindi po siya nagtira. Amen. Amen. Kahit mamaya pag-uwi mo, tanungin mo si Lord kung natutuwa siya pag nalilate ka. Hindi po siya natutuwa. Bakit po? Ang liit po ng tingin mo sa Kanya. Buti pa sa boss mo, hindi ka na, natatakot ka sa boss mo, wala ng trabaho. Natatakot ka na, baka ayokong malis sa work. Pero ba't ganun? Pagdating po sa hari natin, sa hari na mga hari, yung paparating na hari, na kung saan you are kingdom citizen, parang okay lang sa'yo. Nabigyan mo siya ng ganung pagsamba. Bato-bato sa langit. Tayo po yun. Palakpakan natin si Lord, come on. Palakpakan natin si Jesus, come on. Masarap po pag medyo nasasaktan. Very challenging ho yan. Pag nasasaktan ka, bago lang. Desisyon lang po yan. Aayusin ko to. Hiyan ako sa hari namin. Mula sa araw na ito, aagahan ko na. Bakit? Diyos ang aking kakatagpuin. Amen? Palakpakan natin uli si Lord. Alam niyo kung bakit? Pag hindi ko to sinabi, pananagutan kita sa Diyos. Believe me, there is nothing personal. Bakit? Kapatid, kapraso lang buhay natin. Ibigay natin ang pinakamainam natin sa Panginoon. I encourage you. Hindi ho tayo mapapaya pag binigay natin ang pinakamainam natin kay Kristo. Ang sarap ho na walang guilt, ang sarap na walang kondemnasyon, ang sarap ho minamahal ko ng tinatawag na wala pong hindi ka inuusig ng konsensya mo. Bakit po? Kasi you don't fail God. No? So dito minamahal ko, our faith are based on resurrection. No? Yung pananampalataya natin, nakabase po ito sa resurrection, mga minamahal ko. No? Kaya nga po mga minamahal ko, pag tinignan ho natin, ito po ay sinasabi ho sa atin ng Panginoon, ang resurrection, it is an event. Pangyayari po ito, hindi po ito kwentong barbero. Kaya pwede po ba pag nag-pray ka, ilagay mo sa isip mo, yung kausap mo na matay para sa kasalanan mo, siya pa inilibing, siya po ay nasa ilalim ng tinatawag ng earth po na ito, 3 araw, at siya po ay nabuhay na magmuli. Siya po yung hari na nabuhay na magmuli, para pagpasok mo sa presensya niya, medyo meron kang tinatawag na paggalang. Siya naniniwala, we need to respect our God. Amen? Alam mo, kung hindi mo re-respetuhin ng Panginoon, huwag ka nang sumamba sa Diyos. Ako ay recommend. Kung wala tayong planong respetuhin ng Diyos, huwag ka nang sumamba. Titisuri na kita. Bakit? Maniwala ka, hindi ka darating ng langit. Alam mo bakit? Dito po sa lupa, hindi natin siyang respetuhin. Kaya mo, Christianity, minamahal ko, hindi po ito simba-simba lang. Hindi po ito na kailangan lang natin pumunta ng dito. It's all about relationship. Kapatid, ang relasyon pag walang respeto, walang katuturan. Ulitin ko po ito. Ang isang relasyon na walang respeto, walang katuturan. Tayo po ay pumasok sa isang respeto, sa isang relasyon. Sabi ng Lord, you are my son and I am your father. Sabi ng Lord, where is my respect that you to me? He
He's our Father. Yan yung tatay ho natin ng Diyos. And God longs for our respect, mga minamahal ko. Alam niyo, napakabuti ho ng Panginoon. Sa totoo lamang po, napakabuti ng Diyos. Grabe, nakakatuwa po ito. Pangalawa, unang-una po, resurrection is an event. Pangalawa, resurrection validated Jesus. Ang resurrection po ni Kristo ay binabalidate po na si Kristo ang anak ng Diyos. Sabi po ng mga Pariseo, ano bang sign ang papakita mo sa amin para paniwalaan ka namin? Ayaw lang namin na lumalakad ka sa tubig, ayaw lang namin na bumubuhay ka ng patay. We want a sign. Sabi po ng Panginoon sa kanila, kayong mga adulterous na mga tao, walang sign na ipapakita sa inyo, kundi yung sign na binigay kay Jonah. Si Jonah po ay tatlong tinatawag na araw sa tiyan po ng tinatawag na isda. At sabi ng ganon, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw sa pusod ng mundo na ito. At siya ay mabubuhay na magmuli. At siya ang anak ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, nakakatuma, kapatid niya sa akin, alam mo po si Kristo pag tinignan mo. Kunyari lang, si Pastor Alvin, wag na lang ako, si Pastor Alvin. Sabi ni Alvin, I am God. Dito po, with full conviction. Sinabi ko niya rin, Pastor Alvin, ako si Kristo. Alam ko lahat to tataas ang kilay nyo. 3 lang ang pwede mong pagpilian. It is either si Pastor ay sinungaling, baliw, o totoo. Kaya nung i-claim ni Kristo, I am the Son of God. Pwede sabihin ng mga tao, He is a liar, He is a lunatic, or He is a Lord. At pag inaral natin sa mundo, mga minamahal ko, yung muling pagkabuhay ni Kristo, validated, mga minamahal ko, that He is the Son of God. Siya po ay hindi lang tao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya napakahalaga po nito, mga minamahal ko. Pangatlo, His resurrection is my justification. Yung kanyang muling pagkabuhay, ito yung pagpapawalang sala sa akin ng Diyos. Hindi lamang maminamahal ko event ang resurrection, hindi lang po binabalidate ang pagka-Diyos ni Kristo, ito rin po maminamahal ko ay para sa pagpapawalang sala para sa atin. Sabi po ng Romans 4:25, sabi nga nun, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan, at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, para sa tinatawag na kasalanan mo. Pero yung muling pagkabuhay ni Kristo, para i-declare ka na wala kang kasalanan. It is for our justification, mga minamahal ko. When Jesus rose from the dead, mga minamahal ko. Sabi nga na, mga minamahal ko, ito po ay parang just as though I have done nothing wrong. Parang wala akong nagawang mali. That's a just, mga minamahal ko. That's justification. Parang yung mga kasalanan ginawa mo ng una, parang wala kang ginawang kasalanan. Walang nakikita na kasalanan ang Diyos sa iyo. Ginawa ka niyang just. Ginawa ka niyang holy. Ginawa ka niyang righteous, mga minamahal ko. Ang ganda-ganda nito, mga minamahal ko. Pag tinignan natin, mga minamahal ko, tinanggal ni Lord yung lahat ng records ng sin. Tinanggal po na lahat ng records ng kasalanan. Tinanggal po ang record. Pati po yung kahatulan. Ipinako po yan sa krus ng Kalbaryo. Dinesisyon na ng Panginoon na hindi na alalahanin ang makasalanan natin. Ay, magandang balita po ito. Kung ito'y naiintindihan natin, walang guilt, walang shame. Bakit? Hindi lang tayo forgiven, tayo po ay nilinis, pinawalang bisang lahat ng kasalanan sa buhay natin. Kaya kapatid sa akin, pwede na tayo lumapit sa Panginoon with confidence dahil hindi na nakikita yung mga kasalanan mo dahil yung kamatayan ni Kristo para sa sin, yung muling pagkabuhay, ginawa kanyang matuwid sa kanyang harapan. Kaya mga minamahal ko, tayo po mga Kristyano, malaya na ito'y lumalapit ho sa Panginoon. Why? Because Jesus was resurrected from the dead.
Malinis ho tayo sa harapan ho ng Panginoon. Ang problema lang natin, konsensya ho natin. Yung konsensya natin, mga minamahal ko, kung saan, pilit pong inaalala yung mga nakaraan nating pagkakamali, yung mga nakaraan nating pagbagsak, yung mga pagkukulang natin, yun po yung laman ng ating konsensya. Kaya po minsan, hindi natin mapatawad ang mga sarili natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, tingin sa akin, nung tanggapin mo si Kristo bilang Lord and Savior ng life mo, hindi ka lang niya pinatawad, mga minamahal ko, ginawa ka niyang matuwid. Wala na siyang naalala sa kasalanan mo dahil wala itong record. Kaya minsan, pray tayo ng pray, Lord, patawarin mo ako. Ano yung hinihingi mo? Ano yung sinasabi mo? Walang records dito eh. Ano yun? Ano yung hinihingi mo tawad? Wala akong record eh. Minsan mga minamahal ko, hindi natin malimutan yung ating pong mga nagawang kasalanan. Ito po ay yung tawag na kinokonsensya tayo ng ating mga konsensya. Pero alam niyo po ba, ang dapat natin ginagawa? Kausapin mo konsensya mo. Kausapin mo yung sarili mo. Pag meron pong bumabalik na ganito, sabihin mo sa kanya, I am forgiven. Lahat ng kasalanan ko, pinatawad ko ng Lord. Lahat ng kasalanan ko, nilimot ni Kristo. I am righteous, I am holy, I can stand before my God because Jesus was resurrected from the dead. Amen? Kaya po sa paglapit, mga minamahal ko, babantay laging konsensya. Alam niyo yung pinakamatindi, yung condemnation. Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa kasalanan natin. Ano po yun? Ito po yung sinasabi natin, mali ka na naman, ito na naman ginawa mo, hindi ka na mababago, wala ka talagang kwenta, makasalanan ka talaga. Kaya po ang maraming Kristiyano, mga minamahal ko, dahil hindi na naiintindihan na yung Kristo ay nabuhay na magmuli para saan? Para limutin ang mga kasalanan mo, para burahin ang marka ng kasalanan mo, upang wala nang maalala ang Diyos. He decided nakalimutan po yung ating mga kasalanan. Alam niyo, isang problema natin minsan, hindi natin malimutan yung mga nakaraan natin pagkakamali. Kaya po kahit nandito, tingin ka sa akin, kahit nandito na tayo sa future natin, ang utak ho natin andun sa ating nakaraan. Kaya po ito nakaraan ito nagiging dahilan para ibalik ho tayo ng demonyo sa ating pong mga nakaraan. Bakit po? Kasi hindi natin kayang limutin yung mga bagay na nilimutan ng Diyos laban sa iyo. Kapatid, God is not against you. God is for you. Alam mo, isang problema natin, we are against ourselves. We condemn ourselves, mga minamahal ko. Pinipilit natin yung kondisyon ng utak natin, kasi nakaraan ganito nagawa ko, yung nakaraan kasalanan, kasi ganito, kasi ganyan. Kaya pag lalapit sa presence ng Lord, wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan, wala talagang punong-puno ka ng kondemnasyon sa tuwing lalapit ka sa Panginoon, para kang laging lulugo-lugo, sinisisi mo palagi ang sarili mo. Pero sabi ng Panginoon, the moment you ask for forgiveness, pinatawad na kita, nilimot ko lahat ng kasalanan mo. Church, lahat ng kasalanan ginawa mo nakaraan, pinatawad na ho yan. Wala na ho yung marka, binura na po yan ng Diyos. Wala nang record ang Diyos laban sa'yo. Pinawalang sala ka ng tatay mo. That's our confidence, mga minamahal ko. We can stand confident, mga minamahal ko, sa harapan po ng tatay natin, yung Diyos na nagpatawad, yung Diyos na lumimot ng ating po mga kasalanan. Si Satanas po ang magaling magpaalala ng ating mga nakaraan. Alam niyo kung bakit nakaraan ang pinapaalala niya sa'yo? Kasi wala siyang alam sa future mo. Ang kaya nang sabihin nakaraan mo, hindi nakakita yung greatness na nasa loob mo. Kaya po si Kristo tingin sa akin, si Satanas pinapaalala niya sa'yo nakaraan mo. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon, eto ka, you are a giant slayer. You are victorious. You are more than conqueror. You can do all things through Christ who strengthens me. You are healed, no? You are more than conqueror. Yan po yung sinasabi ng Diyos, maminamahal ko. Kaya lang problema natin, masyado natin pinakikinggan si Satanas. No? Na wala kang kwenta, wala kang mararating, parari ka ng sablay, walang mangyayari sa'yo. Yung po yung laman ng utak natin. Kaya nasa present tayo, ang laman ng utak natin is the past. Church, I pray this morning, may settle to sa heart natin pare-parehas. Ikaw, ako, no, pinatawad ka na ng Diyos. Sabi ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us for all our unrighteousness. Napatay si Kristo para patawarin ang kasalanan natin. At siya po'y nabuhay na magmuli para ipawalang sala, tanggalin ang lahat ng kasalanan natin, magkakapatid. Pwede ubang palakpakan natin sa Jesus? Come on.
Mga minamahal ko, hindi ka po ni-rebuild, hindi ka po ni-restore pa, hindi ka ho isang sasakyan na nakuha ng Panginoon at tiningnan ng Panginoon. Teka muna, i-repair na lang natin to, i-rebuild natin to. Hindi po tayo ganon, hindi tayo repair, hindi tayo rebuild. We are a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. That's who you are. Hindi ka ni-repair, hindi ka ni-restore, bago kang nilalang. Ganun ka nakikita ng tatay mo, you are new creation. You are a child of God. You are a child of a king. You are a royalty. That's who we are. Ganun tayo nakikita ng Diyos. Alam niyo po, nakakatawa. Kaya po ang Diyos hindi nadidismaya ho sa atin. Bakit po? The way na tinitingnan ho tayo ng Lord, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagtitiwala. Punong-puno mga minamahal ko ng pag-ibig at kahabagan. Ganun ka nakikita ho ng Diyos. Why? Because Jesus was raised from the dead. It's all about Him. Kaya magugulat ka po as we worship God, lagi po tayo nakasentro kay Kristo. Dahil si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. The more na tinitingnan mo si Kristo, the more na makikita mo yung Diyos Ama sa Kanya. Siya po ang larawan, the image of the invincible God. Kaya mga minamahal ko, we worship our Lord Jesus Christ, yung Kanyang ginawa sa atin, the grace of our Lord Jesus Christ. No? Kaya po nakakatuwa, mga minamahal ko, itong resurrection, nilimot ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Kapatid, alam niyo po ba, minsan dito ho tayo nagtatalo palagi magkakapatid. No? Pag nakakagawa ho tayo ng kasalanan, no? Nabubuhay ho tayo sa ilalim ng condemnation. Wala kang tiwala sa sarili mo. No? Nawawala ang confidence mo. Lalo kang lumalayo sa Panginoon. Pero si Lord po yung nag-offer ng 1 John 1:9. Sabi niya, if we confess our, kung ipapahayag na yung mga labi ang yung mga kasalanan, siya ay banal, tapat. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. One thing na mapatawad, another thing is to cleanse. Yung ano nakakatawang isipin po ito, no? Nasa mundo ka, kaya nating mabuhay na may kabanalan. Alam niyo po, minsan dapat natin ayusin ang isip natin. Sabi po ng Panginoon, we are righteous in Christ. We are holy in Christ. That's who you are. Binigyan ka ng Lord ng bagong tinatawag na DNA ni Kristo. Dati kang makasalanan, pero hindi ka na makasalanan ngayon. Ulitin ko po ito Nung wala tayo kay Kristo, lahat tayo makasalanan. Pero nang tagapin natin si Kristo, hindi na tayo makasalanan. Tayo po ay mga bagong nilalang. Tayo po ay matuwid. Tayo po ay tinatawag po na banal sa harapan ng Panginoon. Kaya alam nyo, kaya tayo nahihirapan? Kasi ang isip natin, makasalanan ako. Kung ang utak mo makasalanan, lalabas sa bibig mo makasalanan, lalabas sa galaw mo makasalanan, kasi ang kaisipan mo, makasalanan ako. Pero kung doon tayo sa katotohanan na sinasabi ng Lord, you are righteous and holy, kapatid, paalalahan mo palagi ang sarili mo, I am righteous and I am holy. Pag may temptation, paalalahanan mo, ako ay banal, ako ay matuwid. Biglang, shh. Bakit? That's who we are. We are holy and righteous. Kasi tingin sa akin, pag sinabi natin tayo makasalanan, pag nakagawa ka ng kasalanan, makasalanan kasi ako Hindi kaya ako nagawa yung makasalanan Hindi po. Tapos na po yung era ng pagiging makasalanan natin. Tayo po ay bagong nilalang kay Kristo. We are holy and we are righteous. Remind yourself, pag tinutukso tayo ng Panginoon, ng demonyo, gusto tayo ibagsak sa kasalanan, paalalahan mo sarili mo, I am righteous. Hindi ganyan gumalaw ang righteous, hindi ganyan gumalaw ang banal. Kaya po kahit anong temptation, basta naiintindihan mo identity mo, maminamal ko, hindi ka gigibin basta-basta sa tinatawag na temptation. Bakit? That's who we are. Hello? Pakisabi nga po, hindi na ako makasalanan. Ako ay banal. Ako ay matuwid. Ito ang aking identity. Para pag tinutukso ka ng demonyo na gusto kong ihulog sa kasalanan, paalalahanan mo siya, ako ay banal, ako ay matuwid kay Kristo. Maniwala ho kayo, mawala struggle bigla. Bakit po? That's your identity. Nak, you belong to Jesus Christ. You belong to the Father, you belong to the Holy Spirit. Hindi ka belong sa mundo. Dati kang taga-mundo, kinuha ka ng Lord sa mundo para dalhin ang tinatawag po na kaharian ng ating pong Diyos. Dapat maayos talaga ang isip natin, mga minamahal ko. And then sa panghuli, mga minamahal ko, sa panghuli, resurrection of Jesus.
Jesus guarantee our resurrection. Yung pagkabuhay na magmuli ni Kristo, ito'y garantiya na tayo po ay mabubuhay din na magmuli. Sabi po ng Biblia, si Kristo po ang ulo at tayo po ang katawan. Pag ang bata po ay sinisilang, mga minamahal ko, ang unang lumalabas po ay ulo. And then kasunod po yung katawan. Kung si Kristo po ay namatay at nabuhay na magmuli, even tayo mga mananampalataya, pag tayo po ay namatay, tayo po ay mabubuhay na magmuli. Kaya nga po mga minamahal ko, laging tatandaan, lahat ng tao mamamatay. Lahat po tayo. Unbeliever, believer, lahat tayo daraan po ng kamatayan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo mamamatay kaya hindi tayo pwedeng mabuhay dito sa mundo na ito, mga minamahal ko, na para hindi tayo mamamatay. Kaya lang, pag binuhay lahat ng tao, may mga taong pupunta sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos, at merong mapupunta sa buhay na walang hanggan sa dagat-dagatang apoy, pero lahat mabubuhay na magmuli. At sabi nga naman, minamahal ko, alam niyo po, pag tinignan ho natin ito, no? Ang nakakatuwa, kapatid, pag meron na ho tinatawag na muling pagkabuhay, naranasan natin ito, meron na ho tayong tinatawag na glorified body. Etong katawan ho na ito, maminamahal ko, babaguhin to ng Diyos dahil meron pong katawang panlangit. Hindi na ho napapagod, wala nang sakit at karamdaman, wala ka nang mararamdaman ng sakit-sakit na ganito. No? Ngayon po, hindi ka na pwede kumain basta-basta. Konting laman loob, aray ko. Imagine mo, kung mabubuhay ka dito ng 100 taon, mag-isip ka, 100 taon na bedridden ka. You cannot enjoy life. Amen? 100 taon, nagaganto-ganto ka. Alam mo, prayer mo noon, sana mamatay na ako. Tama ako, mali. Yung iba, pag humingi ng panalangin, humaba pa buhay. Pambira, naka-wheelchair ka, panalangin mo, humaba pa buhay mo. Nakaganon ka na lang. Ang maniwala kapag nandun sa kagalagayan, ang prayer mo, Lord, sana mamatay na ako, now na. You cannot enjoy life. Ito nakakatuwa, kapatid, dahil may resurrection, may glorified body. Ano pong ibig sabihin, tingin sa akin? Yung katawan mo, hindi ho yung panghabang buhay. Kaya kung may mga rayo-rayo maho tayo, may mga nararamdaman tayo, pagtaas ng dugo, hindi ho magtatagal yan. Isang araw, mawawala po yan. Pag namatay ho tayo, may tinatawag po tayong glorified body. Katawan na tumatagos sa pader, mga minamahal ko. Katawan na hindi po kayang limitahan, mga minamahal ko. Yan po yung naghihintay sa atin. Bakit po? Kasi may resurrection. Hello? Kasi may resurrection. Alam niyo, mahalaga po itong topic na ito, mga minamahal ko. Bakit? Pag hindi mo naintindihan to, wala kang confidence na mamatay. Dahil matatakot ka dahil hindi mo alam kung ano naghihintay sa iyo pag namatay ka. Pero pag naiintindihan mo na yung Kristo'y namatay na muli at nabuhay na magmuli, mga minamahal ko, bilang tagasunod niya, pag namatay ka, mabubuhay ka na magmuli. Kaya tingin sa akin, yung mga disciple noon, hindi sila takot mamatay. Sa atin, wala lang maisaing, magutom lang ng konti, mamamatay na ako. Sila hindi po, pinupugutan po sila ng ulo, sinusunog po sila ng buhay. Bakit po? Kasi they believe sa resurrection. Pwede bang palakpan natin si Jesus? Malakas na palakpak. Ang buhay natin sa lupa, maminamahal ko, may expiration. May expiration, lahat po tayo. Sabi po ng Biblia, itinakda sa tao minsang mamatay matapos po'y paghukom. Life is short. Napakailik ng buhay. Napakaikli. Kahit sa muting nan, maminamahal ko. Kaya minsan ang gusto ng Panginoon tayo mga Kristiyano, magkaroon tayo ng utak langit. Alam niyo po ba ang problema ng mga Kristiyano ngayon? Hindi po sila heavenly minded. Sila po ay worldly minded. Kaya po ang utak ng mga Kristiyano tumatakbo sa mundo. Mundo, mundo, mundo. Gusto ko magtagumpay sa mundo, maabot ko to sa mundo. Puro mundo ang utak. Pero noong unang panahon, yung sila Paul, itong mga tao manauna sa atin, ang utak nila, langit, our citizenship is in heaven, I am a child of God, there is heaven, meron kang mansyon, ganun po sila mag-isip. Alam mo, tingnan sa akin, pag ang Kristiyano ganito mag-isip, you can overcome ang lahat ng problema sa mundo. Alam bakit? Sasabihin mo, lahat ng nararanasan ko, temporary. Kung mag-rapture ho ngayon, tapos na paghihirap natin pare-parehas. May kausap po ako, kung mararapture ngayon, tapos na hirap natin pare-parehas. Kaya po mga Kristiyano may pag-asa, hindi po tayo katulad ng mga unbeliever. Hindi
tayo katulad nila. Hindi natin sila kinokondemn. Pero mga anak ng Diyos, ang laki ng pag-asa natin pare-parehas, kapatid. May kausap ako. May naghihintay po sa atin magandang bagay. Alam niyo po sa pag-aaral, no? Sa mga nagtatrabaho daw po, happiness increases on Friday. Nagkakaroon daw ang mga manggagawa ng matinding kasiyahan pag dumarating yung Biyernes. Bakit? Weekend. At pagdating po ng Monday din, marami daw po sa pag-aaral, maminamahal ko, marami nagsisuicide pagdating ng Monday. Yun ito, may Monday sickness ka. Bakit ayaw mo pumasok ng Monday? Dahil nasa utak mo, papasok ka na naman sa isang struggle na isang linggo. Kaya pag Monday, para kang zombie. Papasok ba ako? Babangon ba ako? Hindi, sick leave na lang. Pero magugulat kapag dating ng Friday, bakit kantuan-tuwa? Lahat ng nasa opisina, nagbabago po yung atmosphere. Alam niyo kung bakit? Weekend. Bakasyon. Pahinga. Nagkikwenta ka na sa biyahe ka pa lang, Sabado bukas, pahinga na naman ako, linggo. Ang taas na adrenaline. Pagdating ng Monday na naman, bigyan mo ako ng reason para bumangon. That's the truth. Amen, that's the truth. Parang ganun din siya sabi sa atin ng Panginoon. Bakit? We anticipate yung Friday. Kasi yung Friday, alam natin, may dala-dala itong kagalakan. Alam niyo, ganun din siya sabi ng Lord. Tingin sa akin, pag meron ka pang utak makalangit, meron kang ina-anticipate palagi, isang araw, isang araw, isang araw, isang araw, isang araw. Paano kung ngayon na yan? Uwian na tayo. May kausap ako. Alam niyo po, maminamahal ko, ang buhay natin sa mundo, para po tayo, para tayo nandito. Para ka nag-check-in sa hotel. Pag ikaw po nag-hotel mo, minamahal ko, hindi mo dala-dala yung buong kagamitan mo. Hindi mo dala-dala lahat ng damit mo. May dala-dala ka lang ilan. Wala kang dalang unan, wala kang dalang kumot, kasi pumasok ka ho ng hotel. Papasok naman, minamahal ko, hindi yung unan, hindi yung ano lahat. Pero nasa hotel ka, you enjoy yung lugar po na yon. Meron po rito tinatawag na kitchen, meron po rito tinatawag ng isang naka-bathtub, no? Pero hindi po iyon. Ang tawag doon ay hotel. Amen? Hindi mo yung bahay, nandoon ka naka-check-in. Ganon din po ang buhay natin pag inaral mo. Nasa mundo ka para kang nasa hotel. Hindi ka taga rito, may tunay kang bahay sa langit. Our citizenship is in heaven. Kaya gusto ng Lord, nilalagay palagi sa isip natin, meron pong tunay na tirahan. Meron pong mansyon na nakatalaga para sa mga anak ng Diyos. Hindi po ito katulad lang na RCD, pasensya no kayo sa word. No? Hindi lang po ito katulad, maminamahal ko ng Manila Polo Club, no? Corinthian Garden, maminamahal ko, mga bahay na gawa sa mga diamante, mga ginto, iba-ibang. Sabi ho ni Jesus, sa bahay ng aking Ama, ay maraming silid. Kundi gayon, hindi ko sasabihin sa inyong, aalis ako, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitiran. Pag naihanda ko ng tirahan nyo, babalik ako, kukunin ko kayo para isama ko kayo sa aking tinatawag na kaharian. Kaya maminamahal ko, ito nakakatawa. It represents your life. Ito po yung buhay mo sa mundo. But this is your life. But your life on earth is this. Nung ipanganak ka, nagsimula pong tumakbo ang buhay mo. Lumalaki ka. Nababawasan ito na nababawasan. Nag-aral ka, nagtrabaho ka, nagkaasawa ka, nagkapamilya ka, nagkaapo ka, ngayon nag-aalaga ka ng apo. Ngayon utak mo, retirement ka na.
Bakit po? Kasi gusto mo ma-enjoy yung mga pinaghirapan mo. Marami ho sa atin, konti na lang ang natitira sa buhay natin pare-parehas. Minsan po ang problema ng maraming Kristiyano, nakapokus lang ho tayo sa kaprasong buhay na ito sa mundo. Time will come, lalabas ka sa mundo po nito. It is either sa mga susunod na panahon, lahat ay lalabas. Ang tanong dito, mga minamahal ko, yung kasunod na buhay mo, this is eternity. Pipili ka kung saan gusto mo mag-spend na eternity. Kaya po gustong sabihin sa atin ng Panginoon, na kapraso buhay, huwag mong laruin ang buhay mo. Kasi pwede kang datnan ng kamatayan kahit nasaan ka naroroon. Kahapon, nagpa-picture po rito sa encounter. Litrato na lamang po ni Kuya Joey ang kasama natin sa picture. May ginagawa ba si Joey sa gawain ng Lord? Opo. Masipag ba ang Kuya Joey? Opo. Napakarami niyang reason para buhayin ng Diyos. Pero kinuha siya ng Diyos. Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon pare-parehas. Na kung mag-i-invest ka lang ng buhay mo, buong buhay mo sa mundo, at hindi ka mag-iisip ng eternity, masasayang ang buhay mo. Dapat habang nasa mundo ka, iniisip mo, may eternity naghihintay sa atin. Ito nakakatawa. When you die, ito pong eternity na ito, mga minamahal ko, kasama mo si Kristo. Kasama mo yung haring namatay para sa'yo. Kasama po yung Diyos, mga minamahal ko, na nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Eternity. Walang sakit at karamdaman, walang stress, walang anxiety, walang pain, mga minamahal ko. It is a total rest through eternity. Kapatid, gusto tayo ng Panginoon bigyan ng awareness pare-parehas. Mahalaga po pangarap mo, sabi ng Lord, mahalaga pamilya mo. Pero gaya ng tatandaan, kapraso lang buhay mo. Sabi po ni Moses, Lord, give us this day ng wisdom para malaman namin ang buhay namin ay kapraso lamang. Ito nakakatuwa para sa atin. Kung matatapos ang buhay natin sa mundo na ito, pag namatay tayo, meron tayong muling pagkabuhay. Extension ng life ng mga Kristiyano. Kapatid, panalo ang anak ng Diyos. Malakas na palakpak ko para sa Panginoon. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. So how to experience the resurrection now? Paano ba natin mararanasan yung resurrection ngayon, hindi yung bukas? No. How to experience the resurrection? No. Ang pinag-usapan rito, mga minamahal ko, hindi po yung pag namatay ka sa hinaharap, yung resurrection ngayon. Bakit resurrection ngayon? Kasi sabi ng Lord, I am the resurrection. Ako yung muling pagkabuhay, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, kasama ko natin yung resurrection, si Kristo. Ano pong maganda rito, mga minamahal? Kung kasama natin si Kristo na sinasabi na, I am the resurrection, kaya kong buhayin lahat ng namatay sa buhay mo. Pangarap, negosyo, maling relasyon, pangit na relasyon, lahat ng problema, lahat ng ninakaw ng demonyo, sabi ng Lord, I am the resurrection. Kaya kong buhayin ng Lord lahat na namatay sa buhay natin. Tatlong bagay. Unang-una, make room for the miracles. Nagkasakit po si pangalan nito, si Lazaro. Sabi ng mga kapatid, i-involve nila si Jesus. Lord, yung kaibigan mo may sakit. Sabi ng dalawa. Gusto lang i-involve si Jesus, pero hindi dumating si Jesus. May sakit lang yung kapatid nila, namatay po yung kapatid nila. Dumating po si Kristo, patay na yung kapatid nila. Sabi ng Lord, kung dumating ka na maaga, buhay pa sana kapatid ko. Sabi ni Lord, saan nyo inilibing? Tapos pumunta po siya doon, and then sabi po ni Kristo, tanggalin yung takip ng Sabi, Lord, mabaho na po siya, 4 na araw na po siyang patay. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, if you believe, you will see the glory of God. If you believe. Binuksan po yun. And then sumigaw po siya, nagpasalamat sa tatay niya. And then sabi niya, Lazarus, labas! Mangha-mangha yung mga tao. Bakit po? Yung taong patay na 4 na araw,
naglalakad. No? Alam niyo po, pag namatay ka, brain damage ka. Pag namatay po ang tao, at medyo stink ka naman minamahal ko, nagsisimula ka naman deteriorate. Pero minamahal ko, dito nakakatuwa po ito. Kakaiba po ito. Binuhay po ito ni Kristo. Ano sabi ng Lord? Nakatingin ka sa akin. Kung i-involve mo ako sa lahat ng problema ng buhay mo, at mananampalataya ka sa akin, the time, the resurrection, kaya kong gawin yung himala para sa buhay mo. Lahat po tayo. Pati po yung relasyon nating namatay, yung passion natin sa Diyos na namatay, kung maniniwala ka, sabi ng I am the resurrection. Kahapon po, encounter, grabe. Tuwan-tuwa ako sa encounter kahapon. Habang nag-encounter kahapon, na-remind kami ng Lord. Ito po yung atmosphere ng unang encounter na ginawa ng Bethel Global Outreach sa Prayer Mountain. Ang lakas-lakas ng presensya ng Panginoon. No? Nakakatuwa po yung ginawa ng Panginoon sa mga tao po, sa mga delegates kahapon. No? Nakakatuwa. Kapatid, tingin mo kayo sa akin, hindi ko alam kung ano dinadaanan mo. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na namatay sa buhay mo. Pwede itong negosyo, pwede itong trabaho, pwedeng isang relasyon between sa inyong magkakapatid, sa iyong anak. No? Sabi ho ng Panginoon, kung i-involve mo lang ako, kaya kong buhayin lahat ng bagay na namatay. Pangalawa na dapat natin gawin mga minamahal ko to experience yung tinatawag po na muling pagkabuhay na ito, itong Kristo na ito. Thank Him in your situation. Si Kristo po, nakatayo po siyang ganyan, mga minamahal ko. And then binuksan po yan. No? Ang unang ginawa ni Kristo, hindi po nagreklamo sa tatay niya. Ang sinabi niya, Ama, maraming salamat kasi dinidinig mo ako. No? Alam niyo ho bang napakahalaga ng papurit, pasasalamat? Pag may problema ka, pag nasa gitna ka ng problema, mahalaga na nagpupuri sa Lord. Mahalaga, Lord, salamat po. Sinaran mo ko ng pintuan ito. Alam kong bubuksan mo ko ng bagong pintuan. Lord, meron kang may tinanggal sa akin na Lord, bibigyan mo ko ng mas malaking pintuan. Bakit po? Because your God is a resurrected God. No? Kailangan lang tayo magpasalamat. Lord, salamat. Kahit hindi ko nakikita, may paparating na magpapala. Lord, kahit hindi ko naintindihan, alam ko isang araw, Panginoon, ako pa rin ang magtatagumpay. That's the truth. Thank Him. And then sa huli, proclaim instead of complaining. Deklarahan ang salita ng Diyos. Words of life. Lazarus, come forth. Labas. Pag wala pong pera, may dinadaanan, deklarahan, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Pag may sakit, ang sabi ng Panginoon, by your wounds and by stripes, I have been healed. Pag nakakaranas ka na parang mamamatay ka, mag-declare ka ng word na, Lord, I will live and I will not die. I will proclaim the works of the Lord. We need to declare, minamahal ko yung salita ho ng Panginoon. Unang-una, i-involve ho natin ang Panginoon sa buhay natin, sa mga bagay na patay sa buhay natin. Pangalawa, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pangatlo po, mag-declare tayo ng nais nating mangyari na nakaback up ang salita ho ng Diyos. And then, we will experience the resurrected power of our God. Sabi po ni Pablo, the same power that raised Jesus from the dead lives inside of you. The kingdom of God is in you. The Holy Spirit is in you. Mamaya po, gusto sumama, pamaya pagpunta ko natin ng place at mga minamahal ko, we carry the resurrected power of Christ. As we pray for them, hawakan mo lang huya mga minamahal ko. You have the power inside of you. The same power that raised Jesus raised from the dead. Mag-dis po ng blessing mga minamahal ko. At yung resurrected power ng Lord na bumuhay kay Kristo, the same power na meron ho tayo. Pwede po yung mga tao, yung pag-pray natin, makaranas po ng tinatawag na resurrected life dahil po kay Kristo. Tayo po itatayo mga minamahal ko. Pwede po bang malakas na palakpak para kay Kristo? Come on. Pinakamalakas na palakpak para kay Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. We worship you. We glorify you, Jesus. Salamat po. Come on. Malakas na balakpak sa hari. Oh, rabase kandaya, rabakanda, rabase. Hallelujah. Sa lahat po na nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon, sa katapatan ng Diyos, malakas na sigaw ng hallelujah. Woo! Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lord, thank you. The risen King.
church, I want you to raise your hand sa Diyos mo and sing it from the bottom of your heart. He is the Lamb of God. He is worthy. He is our King. The reason kung bakit tayo nabubuhay, ang pangalan niya Hesus Kristo. Yung Kristo nag-alay ng buhay niya para sa ating magkakapatid. Dahilan kung bakit tayo nakakatayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Po kapatid, taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Taas mo kamay mo sa Panginoon. Church, yung Kristo po ay namatay para sa mga kasalanan natin. Siya po ay nabuhay na magmuli para mapawalang sala tayo. Upang tayo maging ganap sa harapan ng Diyos. Nung pinatawad ka ng Panginoon, pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan mo. Hindi mo dapat pusigin ang sarili mo. You are forgiven by your God. Nagdesisyon si Kristo na limutin ang lahat ng iyong ginawa upang ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa harapan ng Diyos Ama. Kung ikaw po ay inusig ng konsensya mo, ikaw ay kinokondem, minamahal ni Satanas, taas mo kamay mo. Aming Diyos, sa oras po na ito, amin pong inaangkin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Inaangkin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Inaangkin na sa oras na ito, nililinis mo kami ng dugo ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus, mabura ang lahat ng records, Panginoon, ng aming pagkakasala at pagkakamali. Na sa oras na ito, kami bilang mga anak mo ay isang malinis, Panginoon, na lalagyan sa iyong harapan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa paglilinis. Kami ay banal, kami po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dati kami makasalanan, pero ngayon hindi. Kami ay mga bago ng nilalang. Turuan mo kaming lakaran kung sino po kami sa iyong harapan. Kapatid, kung meron kang mga bagay na nakita sa buhay mo na hindi maganda, mga bagay na pakiramdam mo na matay sa buhay mo, pwedeng trabaho, pwedeng negosyo, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa pag-aaral, hindi ko alam kung ano meron ito. Taas mo kamay mo, magde-declare tayo sa oras na ito. Panginoon, You are the resurrection. You are the resurrection. You have the power to resurrect, Lord God, lahat ng namatay. You have the power to restore ang lahat ng bagay. Panginoon, nagkakaisa po kami sa oras na ito. Nagdadeklara man ng resurrection sa mga may sakit at karamdaman. We rebuke the spirit of sickness and disease sa buhay ng mga anak mo at nagdadeklara ng resurrection, Panginoon, na maayos na katawan. Panginoon, nagdadeklara din po kami, lahat po, Panginoon, Lord God, wala po, Panginoon, wala ng trabaho, nagkaroon ng nawala ng negosyo, Panginoon, nagde-declare po kami na resurrection, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo. We declare the power of resurrection, God. Kung meron mo kami naging problema sa mga relasyon, sa mga pamilya, Panginoon, sa mga anak, Panginoon, nagde-declare kami ng resurrection, Panginoon, para po sa pagkakasundo-sundo, Panginoon. Lord, kaya hindi po kung namatay ang aming unang pag-ibig sa iyo, nawala yung apoy namin sa iyo, nalamig ang mga puso namin, nagbababa kami ng sarili namin, kahabagan mo kami. Lord, I speak, Lord God, revival, Panginoon, sa mga puso ng mga anak mo, sa pangalan, mag-resurrect, Lord God, o po yung mga bagay na wala sa amin. Lord, ilagay mo sa puso at isip namin, you deserve na maglingkuran. You deserve na mahalin.
You deserve ang pinakamainam. Kasi binigay mo pinakamainam mo sa amin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Mapuno kami ng kapayapaan, mapuno kami ng pag-asa, mapuno kami ng kagalakan. Lord, mapuno kami. Lord, the best is yet to come sa buhay ng mga anak mo, Diyos. Tanggalin mo lahat ng takot, tanggalin mo lahat ng oppression, depression, tanggalin mo lahat, Panginoon, na hindi tama sa buhay namin. At declare kami, tagumpay kay Kristo. All the glory belongs to you. This is our prayer. Amen and amen. Malakas sa balakpak para sa Panginoon. Hindi po tayo lumako. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatid para po sa ating mga nalaman.